there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow glow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it. Nay, ngayong 6 months na ako. Araw-araw mo akong binibigyan ng pagkain habang patuloy ang pagpapabreastfeed mo sa akin. Pero minsan, hindi mo alam kung ano pa ang ihahanda mo sa akin. Kaya pumupunta tayo sa health center para magpaturo ng paghanda ng complementary food na pwede mong gawin. Ang dami nilang itinuro sa atin. Ang healthy ng luto nyo, Nay! Magandang araw mga kanutrisyon. Ako po si Mila Federizo, ang Regional Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa National Capital Region. At welcome sa 3rd episode ng Nutriserye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Ang Nutriserye ay handog ng National Nutrition Council NCR para magbigay sa inyo ng tamang impormasyon patungkol sa nutrisyon. Ngayong taon ay nakafocus ang Nutriserye episode sa kahalagahan ng pagsasama-sama ng iba't ibang sektor at iba't ibang level ng gobyerno para matugunan ang problema sa food insecurity at malnutrition. Makikilala rin natin ang Regional Nutrition Committee, ang mga miyembro nito at ang mga Regional Nutrition Associations dito sa Metro Manila. Inaasahan namin na maraming maaabot ng talakayang ito sa tulong ng pag-share ninyo na ating live video. Abangan rin ang question for the day after ng episode na ito para sa chance na manalo ng 100 peso load. O diba, natuto ka na? Nanalo ka pa! Kaya halina tumutok sa 3rd episode ng ating Nutriserye featuring the Association of Nutrition Action Officers of NCR Incorporated. Noong nakarang episode ay nakakwentuhan natin si Ms. Joan Espiritu, ang Pangulo ng City District Nutrition Program Coordinators of Metro Manila Association, at nalaman natin sa kanya
ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga nutritionist dietitians, specifically sa public health, sa implementasyon ng Philippine Plan of Action for Nutrition o PPAN. Ngayon namang hapon ay ating kikilalanin kung sino nga ba ang mga Nutrition Action Officers, ano ang kanilang trabaho at mga responsibilidad, at paano sila nakakatulong sa paglutas ng problema ng food insecurity at malnutrition sa kanilang munisipyo o syudad, pati na rin sa buong bansa. Makakasama natin ngayong hapon ang City Nutrition Action Officer ng Makati City at Presidente ng Association of Nutrition Action Officers of NCR Incorporated, si Ms. Socorro Alma F. Gaman. Okay. Magandang hapon, Ms. Alma, and welcome sa ating Nutriserye. So magandang hapon din at maraming salamat sa pagkakataong ito na kami ay maimbitahan bilang Association ng Nutrition Action Officer. Maraming salamat, Ms. Alma. Alam ko napaka-busy mo at napagbigyan mo ang aming imbitasyon na makasama ka ngayong hapon. So marami po tayong pag-uusapan, kaya simulan na natin ang ating kwentuhan. Ms. Alma, unang tanong, sino po ba ang mga Nutrition Action Officers or yung tinatawag nating NOW at ano ang kanilang mga trabaho at responsibilidad sa pagpapatupad ng nutrition program? Okay, so sa iba't ibang level, maraming NOWs, no, sa Barangay Nutrition Action Officer, sa municipal naman at sa city, so City Municipal Action Officers. So meron din tayong mga Provincial Nutrition Action Officers. So sa Metro Manila, we only have the City Municipal Nutrition Action Officer at saka yung BNOW. So sa iba-ibang level, may mga responsibilidad na halos pareho, pero merong mga limitasyon din ng bawat isa, no? So katulad ng barangay level, kung binaw ka, so meron din siyang ang kanyang tinututukan na area, mga barangay naman. Pero sa city, isa rin lang ang napipiling City o Municipal Nutrition Action Officer at ito ay appointed ng ating honorable mayors or city mayors. So, binibigyan siya ng appointment at ito ay sinasabit namin sa National Nutrition Council to be part of the Regional Nutrition Action Officer ng Metro Manila. So, Ms. Alma, kasi ang pagiging Nutrition Action Officer, ang posisyon ng Nutrition Action Officer ay hindi pa plantilla posisyon. So, meaning wala pa talagang posisyon na para dito. Dito sa Metro Manila, Ms. Alma, karaniwan, no? Sino-sino po yung mga nade-designate na Nutrition Action Officer? So sa Metro Manila, iba-iba rin may mga designated lang. Merong mga City Health Officer na at the same time, they are also City Nutrition Action Officer. Meron din yung mga better half ng ating mga mayor, na nagiging appointed at SINAW. So, doon sa ibang area naman, may full-time na City Nutrition Action Officer. However, kasi nga designated lang siya. So, ang aming mga appointment ay base na sa civil service. So kung ano ang aming mga posisyon sa opisina, yun ay ginagamit namin as part of the designated Nutrition Action Officer. Hoping na in the near future, meron nga talagang civil service item na Nutrition Action Officer. Tama, Ms. Alma. So kagaya po ninyo, kayo po ang City Nutrition Action Officer ng Makati. So ano pong inyong posisyon, plantilla position? Okay. Sa amin, dahil I was appointed noong 2021, ang akin pong item talaga for the past decades ay Nutrition Officer 4, which is also the head of the nutrition section ng Makati Health Department. So kung saan ang iyong departamento at section ang nutrition, yung head niya ang nagiging City Nutrition Action Officer. Okay, so designated position siya, no? So, tama yung sinabi mo, Ms. Alma, merong mga LGUs dito sa Metro Manila, yung wife ng mayor, no, ang nade-designate as now. Meron ding city or municipal health officer, meron din consultant na
medical doctor na siyang na-designate at now. At katulad mo, at nutrition, to po ay isang nutrition dietitian, no? At nutrition officer at chief ng nutrition section, ikaw po ay na-designate as nutrition action officer. So, iba-ibang disciplines, ano? Okay, so kagaya po ng nasabi mo, Miss Alma, no? Ang nutrition action officer, meron dyan mga na-designate sa iba't ibang levels, katulad ng hindi lang sa city, municipal level, meron din sa provincial level, at even barangay level. Lalo na dito sa Metro Manila, meron tayong barangay nutrition action. So yung nutrition action officer na posisyon, ano ba ang kanyang role, ano ba ang kanyang responsibilities sa implementasyon ng Philippine Plan of Action for Nutrition sa iba't ibang levels, no, na implementation, whether barangay, municipality, city, hanggang provincial level. Okay, so maraming roles and functions ang Nutrition Action Officer. Kaya talagang ginilig namin, talagang full-time siya, no, in every city municipality. So one of which, ang isang nakikita kong pinakamalaking role niya, yung coordination. Because kailangan niyang pagsama-sama lahat ng tumutulong pang nutrisyon, no? So whether it's a direct agency na tumutulong or indirect, ibig sabihin, merong nutrition-related function yung ginagawa niya para tumulong sa sa mga problema ng malnutrition. Okay? So yun, iba-ibang ahensya, whether it's national, local, or even NGOs o yung mga GOs, as long as mayroon silang maitutulong, no, sa pag-unlad ng nutrisyon sa kanilang lugar. Pangalawa, ang nakikita kong malaking responsibilidad ay paggagawa ng isang programa, no, plan of action. No? Kasi pag puro salita lang at wala naman din plano, paano nating malalaman umuunlad yung isang municipality or city, at saka para ma-measure din natin kung ano yung gagawin ng bawat ginagawa natin, no? Para makita natin kung maganda at kung hindi na maganda, may ibabago natin. Meron tayong ways na para mapaunlad ito. Pangatlo, yung kasi kinukuha natin yung mga problema base dun sa pag-a-assess ng isang lugar. So, ang Nutrition Action Officer, siya nagpapasimula, nag-a-advocate, at saka nagpo-promote na gawin natin yung mga preliminary activities ng nutrition. No? So, saan ba makikita ang mga bata, makikita ang mga buntis, ang mga mag-aaral, at saka yung ibang sector na kailangan natin tutukan, like adolescent also, and also yung mga adults and matatanda, no? So, ito yung sa kanyang level, kailangan may skills din siya para matulungan yung mga nagpapatupad ng programa para yun ang pasimulan nila. Okay. And then, siguro, siyempre, meron tayong coordination, meron din tayong implementation. So, sa implementation, tinitignan niya, base dun sa monitoring at saka evaluation niya, kung epektibo ba ang mga programa. So, gumagawa rin siya base sa mga indicators na malaking tulong na ibinibigay ng NNC. So, meron tayong ways para i-evaluate yun. At siya ang namumuno noon sa pag-i-evaluate at saka pag-monitor ng mga programa. So, ilan lang yan doon sa mga basic or major na mga dapat gawin ng isang Nutrition Action Officer sa kanyang responsibilidad. Pero, ang pinakamahalaga, yung makagawa siya ng isang plano at makakita siya kung saan ito makakakuha ng pondo para ponduhan ito ng local government. For those na hindi naman mapupuntahan, at least meron siyang ways on how to find out saan pa siya kukuha. So, is it NGOs or mga funding agency? So, alam naman natin na kailangan natin suyuin, kailangan natin mapakita na ito ay gagamitin sa pag-unlad ng ating mga yung mga programa at saka mga tinututukan na mga target beneficiaries. No? So, yun yung pinaka-highlights lang ng ng isang Nutrition Action Officer.
So marami palang maraming responsibilities ang pagiging Nutrition Action Officer. And napakahalaga ng role niya kasi siya yung nag-a-assist kay Mayor, di ba, as chair of the local nutrition committee, making sure na merong action nangyayari, no, from the position title or designation, Nutrition Action Officer. So ibig sabihin, gaya ng sinabi mo, hindi pwedeng salita, kailangan may action. So ang Nutrition Action Officer, siya yung kumbaga right-hand man, no, ng mayor in ensuring na nakakapagplano ang local nutrition committee, nakakabuo ng local nutrition action plan na nang-aayon dun sa nakitang mga problema, no, based dun sa assessment. And maganda rin yung na-emphasize mo na siya ay taga-advocate, tagahanap ng pondo, taga-coordinate, no, ng iba't ibang mga programa na ginagawa ng iba't ibang ahensya, whether national or mga private organizations na miyembro, no, ng local nutrition committee. So, mahalaga, no, ang Nutrition Action Officer kasi siya yung kumbaga instrumento, no, making sure na may nangyayari, no, sa nutrition program, may action na nangyayari sa lokalidad pagdating sa nutrition program. So, Miss Alma, dito kasi sa Metro Manila, meron tayong tinatawag na Barangay Nutrition Action Officer na hindi nangyayari sa lahat ng barangay, no, sa Pilipinas. Sa iyong experience po, Miss Alma, bakit mahalaga na hanggang sa barangay ay merong naitatalagang nutrition action officer? So, mahalaga kasi na merong barangay nutrition action officer. Kasi, whether it's barangay or city, merong salita na roadmap. Niro-roadmap niya, binibigyan niya ng isang pagpapahalaga na matuntun ng isang barangay o ng isang syudad ang tamang pamamaraan kung paano natin susolusyonan yung mga problema ng malnutrition. So sabi nga na narinig natin na siya yung kapartner talaga ng mayor kasi ang mayor will get the information from the nows, no? So parang rin yan, barangay captain. Kung sinong now niya, binibigay niya rin sa barangay captain yung mga information. So that ang chair ng bawat city nutrition or barangay nutrition committee ay aware at saka alam niya yung gagawin sa mga planning niya, not only in nutrition pero to be integrated in the annual investment plan. Even for the 3-year plan or the medium term, kailangan niyang makita iyon kasi si Now nga ang nagbibigay ng magandang plano para mapabuti yung malnutrition. So, maganda yung sinabi mo, Miss Alma, na hanggang sa barangay, mahalaga na merong na itatalaga or na-designate na nutrition action officer. Kasi nga, si barangay captain ay kumukuha ng information tungkol sa status ng implementation ng nutrition program sa kanyang nutrition action officer. So, mahalaga kasi silang dalawa, kung sa city or municipality, magka-partner sila ng mayor. At the barangay level, magka-partner naman ang barangay chairperson or barangay captain bilang chair ng barangay nutrition committee at ang nutrition action officer. So, sa yung mga nasabi, no, na sa mahalagang papel na ginagampanan ng nutrition action officer, sa yung palagay, Miss Alma, paano nakakatulong ang isang nutrition action officer upang mabigyan ng solusyon yung problema natin ng food insecurity at saka malnutrition? Okay. So, kailangan maganda yung perspective din ng Nutrition Action Officer. Nakikita niya lahat ng kaukulang mga factors o determinants sa isang barangay na nagpo-cause ng mga problema. So, kasi pag pinapaliwanag niya ito, hindi lang sa kapitan, kundi sa member agency niya or even sa mga kagawad at the city level, yung mga councils. So may papaliwanag niya paano nagkakaroon ng mga multiplier effects or mga epekto yung mga factors na ito na nagkakaroon ng mga problema sa malnutrition. So aside from that, syempre ina-assure din ng Nutrition Action Officer at the barangay level nga kasi
kung may ina-update niya rin yung mga tao eh. Hindi lamang doon sa opisyales, pati na rin doon sa mga ibang mga community leaders or community people para alam din nila. So sometimes kasi the problems will only be within the barangay officials eh. Pero it's good na kung malalaman ng community because they need to understanding yung mga nangyayari para they also can be of help. No? Sometimes help will never be in terms of monetary. It can also be in terms of skills. May mga taong mas magaling ang input nila or even just the yung mga strategies na experience yung mga tao, pwede silang tumulong. So with the skills nga ng isang nutrition action officer, maaari niyang maipalaganap kung ano ang tutok talaga ng nutrition in terms of, lalo na ngayon kung sinasabi food security, dahil nga yan ang number one na pinagmumulan din minsan ng malnutrition, kakulangan ng pagkain. Pero may mga taong makakatulong sa atin na pwede nating i-partner doon sa nutrition natin. Kasi ang nutrition ang dami niyang pwedeng magawa sa bawat levels at sa bawat iba-ibang mga factors. No? So kung mapapaunlad natin ng isang bayan at ang ating mga leaders ay bukas loob na tutulong sa pag-unlad, nutrition can also be part of the development. Maganda yun. Tama. So, importante ang Nutrition Action Officer kasi siya yung nagsisiguro na kumikilos ang Local Nutrition Committee for Nutrition, nakakapagplano, nakakabuo ng plano ng naaayon sa nutrition situation ng isang barangay o isang lokalidad. At importante na yung plano na yon ay ma-implement. Sabi mo nga, importante yung implementation, pagsasagawa ng iba't ibang mga programs and projects, no? And maganda din yung na-emphasize mo, Miss Alma, na ang isang Nutrition Action Officer ay tumutulong sa promotion ng good nutrition at yung advocacy, no? Yung paghikayat ng iba't ibang sektor na tumulong. And agree ako sa sinabi mo na ang nutrition is essential to development. Kasi hindi natin makakamit talaga yung inaasam natin na kaunlaran, hindi tayo magiging progresibo, kung mananatiling mataas ang malnutrition problem natin. Okay, so napakahalaga ng papel na ginagampanan ng ating mga nutrition action officers kagaya mo. So, Miss Alma, ano naman ang mga benefits? Ano naman yung mga natatanggap ng isang nutrition action officer kung siya ay na-designate as such? Okay. Kung aside from being a public servant, kung may item siya, other than that, yung kanyang part ng isang organization, ina-update siya tinuturuan siya, so yung continuing education niya ay maganda at yung skills niya is na di-develop talaga in terms of people, no? In terms of budgeting para mas marunong siyang magplano talaga, yung planning niya. At ang nakikita ko rin aside from having the technical skills na tinuturo ng mga National Nutrition Council, nagiging part siya ng isang organization na nagtuturuan sila. Yung access nila to share the information or even the practices ng iba't ibang areas na kakikitaan niya ng na pwede pala ito na pwede nating gawin din sa ating lugar. No? Siguro, aside from saying na anong mga benefits, it's really an honor na maging part ka ng you're giving updates to the Honorable Mayor, to the Honorable Barangay Captain, kasi ikaw yung isang technical na taong pwede niyang, which is dependable, no? Na meron kang sort of, may database ka na sinasabi sa kanila, hindi lang ito basta-basta na nire-report mo sa kanya. So sa akin, ang fulfillment ng isang tao, hindi lamang naman doon sa
binibigyan ka ng mga benefits, but also other things na beyond na nakakapag-satisfy ng iyong mga yung sarili mong fulfillment sa buhay mo o sa pagiging professional mo o pagiging now mo talaga. Ayan, ganda naman ng iyong paliwanag, Miss Alma, no? Kasi sabi natin, ang Nutrition Action Officer is just a designation, no? So, ibig sabihin, meron kang talagang posisyon na ginagampanan. Katulad ng sa iyo, you are Nutrition Officer 4 and Chief of the Nutrition Section. Of course, aside from the salary that you get from the city government, nakakatuwa na na-appreciate mo na yung mga capability building activities na na-attendan ng isang Nutrition Action Officer. Mahalaga pala yun, no? Yung mga trainings and nahuhon or ano ba ibig sabihin sa Tagalog ng nahuhon? Lalo pang napapalago or nai-improve yung kanyang people skills, no? Kasi nga humaharap siya sa iba't ibang tao. And yung leadership, I think, pwede natin isama dito na Miss Alma na as a Nutrition Action Officer ay mas nag-i-improve ang iyong leadership skills, no? Dahil nasusukat ang iyong kakayahang mamun. Aside from the fact na nadadagdagan yung technical skills dahil sa mga na-attendan ng mga conferences and other capability building. And what I like the most, no, dun sa iyong binanggit ay yung fulfillment ay nanggagaling din dun sa nabibigyan ng honor, no, yung ginagawang serbisyo dahil ikaw ay pinagkakatiwalaan, no, ng local chief executive, no, pagdating sa nutrition. So, yun ay napakalaking bagay. Okay, so, Miss Alma, dito sa Metro Manila ay meron kayong samahan, no? Gaya ng nasabi mo, yung natututo kayo from each other. So, merong samahan ng mga Nutrition Action Officers dito sa Metro Manila. Pwede ba ikwento mo sa amin ano yung organization na yun? Sino-sino ba yung members na yun? And ano ang objectives ng samahan na yun? Miss Alma? Actually, this sa Metro Manila, since we only have 17 cities and 1 municipality, 16 pala, cities, 1 municipality. So, 17 lang kami Nutrition Action Officer, no, in terms of city level. So, doon sa city Nutrition Action Officer, municipal pala, and also municipal, meron siyang, it started in 2010, yung historical lang niya, na nagsimula siya, kasi nga, may mga, mga leaders in nutrition na ginagampanan sila. So, pinagsama-sama ito ng NNC Metro Manila at nagsimula siyang magkaroon ng isang organization, no? At beyond that, sumama ang Metro Manila sa National Nutrition Action Officer. So medyo malawak na. So ang layunin nito ay tumulong sa mga bawat, not only for our own city municipality, but also yung mga ibang Metro Manila na City Nutrition Action Officer. So maganda siya kasi nag-share siya ng mga information at saka during trainings, mas marami ka pang na-i-share na mga ginagawa ng bawat isa. So kung may problema ka, maring tulungan ka ng mga Metro Manila na ibang NAUs na kasamahan mo. So sa barangay level, mas marami-rami sila. 800. Can you imagine if you only have one information to share? You have 800 practices na bago sa iyo. Kasi bawat isa umuulan. No? Just to say kung 800 tayong mga barangay. So napakaganda kasi maraming maraming mga taong tutulong para sa iyo, no? So, yung mga problema mo na dati ikaw lang mag-isa na solve, meron na ngayong may association na tumutulong, no? Tapos during Nutrition Month, very active ang mga Nutrition Action Officer kasi tinitignan yung mga activities nila na very kumbaga ibang-iba, no? Yung mga best practices talaga nila ang pinapakita. So with the advent naman ng technology, nakikita na natin kung ano yung mga ginagawa ng ibang NAUs, no? Okay, so
Nakakatuwa, Miss Alma, na 2010 pa na-establish ang ANO-NCR, yung Association of Nutrition Action Officers of NCR, no? At sabi mo nga, hindi lang siya at the regional level kasi ang mga NAOs ng Metro Manila ay nire-represent sa national level, or National Association, yung tinatawag naman nating NAOPA, Nutrition Action Officers Association of the Philippines. So, maganda, no? Kasi merong National Association, meron din tayong Regional Association. And malaking tulong din pala talaga yung association dahil nabibigyan ng opportunity ang mga members nito na mag-share ng kanilang mga good practices, they can learn from each other, and very active kasi nabanggit mo Nutrition Month, meron mga activities, and actually very proud ang NNC-NCR sa ANO-NCR kasi ano siya marami siyang mga activities na ginagawa, nagko-conduct kayo na inyong conference, no, para sa Nutrition Action Officers. I think nasa nakakadalawa o tatlo na kayong regional conference, no, for Nutrition Action Officers. So, very good practice yun. At saka sabi mo nga, kung meron kang problema sa iyong trabaho as now, meron kang mahihinga ng tulong or mahihinga ng opinion kasi meron kayong sama. And yung ANO-NCR ay binubuo ng Nutrition Action Officers ng 17 LGUs ng Metro Manila. So, maganda na kayo ay active and functional. So, Ms. Alma, idagdag ko din na malaking tulong ang asosasyon or association ng Nutrition Action Officers sa region at saka yung naitayong or na-organize na association ng mga Barangay Nutrition Action Officers ng Metro Manila kasi nakakatulong kayo sa pag-disseminate ng information. So, malaki ang tulong niyo sa NNC dahil sa pamamagitan ninyo, mas mabilis yung flow of information. Mas madali naming na i-disseminate, na ipapalaganap kung ano po yung nutrition information na ninanais na ipalaganap ng National Nutrition Council. And dahil ko-consider ng National Nutrition Council ang kahalagahan, no, ng papel na ginagampanan ng Nutrition Action Officer, nag-publish ang National Nutrition Council ng NOUT Handbook upang maging gabay ng lalo na ng mga bagong Nutrition Action Officer at yung mga existing Nutrition Action Officer, maging guide or gabay nila, reference material sa kanilang pagsasagawa ng kanilang mga activities in the performance of their functions as Nutrition Action Officer. So, Ms. Alma, you are the president of the Association of Nutrition Action Officers of NCR for the years 2023 to 2025. Ano po ang plano ng association under your leadership? So, marami. Actually, pagka 2 taon, medyo marami kang mapaplano, no? Pero, syempre, titignan din natin kung ito ba ay doable o possible. Kasi mas maganda kung makita nila na nagawa pala. So, we're still on the parang initial phase na pagpaplano. Pero, i-represent pa namin to for the body ng Nutrition Action Officer para makita ng lahat na ito plano natin. So, being a Nutrition Action Officer at ikaw ay mas may karapatan na ngayon na maipakita kung ano ang gusto mong magiging plano para sa NCR. Lalo na tayo, maraming challenges sa NCR dahil tayo ay highly urbanized na sa Metro Manila. But aside from that, ang daming kombinasyon ng malnutrition, no? Especially sa Metro Manila, yung mga overweight and obesity, number 1 na pinag-uukulan din natin ng pansin aside from the malnutrition, which is stunting, wasting, or even underweight. No? Pero when we do the project, talagang dapat mag-partner na tayo sa iba't ibang sektor kasi magtutulungan na tayo eh. So, yun yung gusto namin na ipagi sa mga iba't ibang na talaga may partnership tayo. Say for example, para isang yung DSWD, pwede tayong pumartner kasi may mga alaga silang mga bata.
Tapos meron din sa food security na mga plano. So pwede nating talagang ipakita na we can do better. We really have to make a good siguro compendium of mga documentation. Katulad ng ginagawa dati ng NNC on infant and young child feeding. But this time, siguro better if we can have yung how do we conduct nutrition or dietary supplementation in every localities. So maganda siyang i-document, ilagay sa isang booklet para yung ibang region makita rin nila ay ito pa yung ginagawa ng ibang mga especially for budgeting tsaka for giving nutrition for sa mga ibang bata. You just need to have a partnership para makita at i-compute yung nutritional supplement binibigay. So base na rin yan doon sa mga dietary supplementation policies para ma-tweak natin lahat yung national, tapos sa local, tapos anong nangyari na sa mga bata. No? Kasi lagi natin sinasabi na lahat tayo nagko-conduct ng dietary supplementation, but when we try to find out anong ginagawa nila, ikikwento sa iyo. So mas maganda kung meron talaga tayo mga naka-document na, no? Siguro ready na rin ang mga let's say sa NCR, nagli-lead siya sa lahat eh. Siguro if we can publish some of those mga practices natin, tsaka mga skills ng tao natin, mas maganda. No? Aside from that, syempre marami pa rin ina-organize na mga iba-ibang plano for 2023-2025 kasi ito yung ito yung dadaanan tayo ng the new PPAN, no? Philippine Plan of Action, kasi natapos na natin isang phase ng 2017-2022. So we're on the next PPAN naman. So maipapakita natin yung closing ng PPAN at saka yung bagong mga PPAN. So saan ba tayo pwedeng nakatuon doon? So pwede nating ipakita, like for example, if we have to track yung lahat tayo gumagawa ng pregnancy tracking, pero we really do not have any document to see ano ba yung mga pregnancy tracking na ginagawa natin. Some of our cities are very successful, so we really need to check tsaka makita natin ito. On the other hand, mapapaunlad lang natin ang nutrition if we really have a good plan. No? Tayo laging i-evaluate ng National Nutrition Council at saka ng Regional Evaluation Team. Pero mas maganda if we really have a model, a standardized one na sa every locality lang. No? Siguro iba-iba naman plano ng bawat isa. Pero if we can try to look into tingnan natin yung mga findings natin. Ano bang merong package yung ibang lugar? Ano bang package yung ibang lugar in terms of nutrition? Siguro mas maganda kung ito makikita ng now at saka gagawin ng now. No? Titignan natin para makatulong tayo sa isa't isa. So marami, either technical or we go visit the area kasi sharing is an education process, di ba? So, yun. Tapos, baka meron din ibang mga nows ng ibang lugar na pwede nating siguro yung imbitahan para halos pare-pareho naman na ginagawa nila. We might as well learn from them aside from saying na sana nga magkaroon tayo ng lakbay-aral lahat ng now, no? Total 2 years pa naman yan, 3 years. We can plan out. So, bawat local government, pwede kami magplano, no? At the end of the term that we have, no, para makita natin. Okay, so maganda yung mga plano no ng ANAW NCR at I agree with you, ang kailangan talaga is documentation. Documentation ng mga processes, kung paano ginagawa, like yung na-mention mo na dietary supplementation program, pregnancy tracking, no? Kasi through documentation, matututo ang iba kung paano ginagawa ang mga programa, no? At nakakapag-produce ng desired result na para sa improvement ng nutrition situation. And yung
pagbisita sa ibang lugar, no, to learn from their good practices. Maganda yon, Miss Alma. Sana ay magawa nga ng NCR, especially na wala nang ganong restrictions ngayon, no, unlike nung mga nakalipas na taon na tayo ay talagang dumaan dun sa mga restrictions ng pandemya, no. Ngayon ay mas open na, no, to travel, so we can visit, no, other LGUs to learn from them. So yung tinatawag nating benchmarking, no, makakatulong yun. So Ms. Alma, ang NNC-NCR ay willing to support, no, the ANO NCR in all your endeavors, and we are excited, no, na talagang to work with you to realize yung mga plano na nabanggit. Okay, so Ms. Alma, ang ANO NCR ay member ng Scaling Up Nutrition Movement or SUN Movement Civil Society Network. Ano po ang commitment ng ANO NCR sa SUN Movement at the regional level? Kasi yung commitment ng Pilipinas to SUN is such na talagang maipalaganap talaga yung mga not only the problems at to find out solutions. So pag kinaskade din natin ito at the level ng region natin, gusto rin namin na magtulungan tayo together with the SUN, Scaling Up Nutrition, na to a level na makikita natin yung pagbabago na. So, maraming bahagi. Like for example, we would like to give the commitment na initially na pinangako namin for the SUN. So, aasahan namin, Ms. Alma, no, ang suporta, ang kooperasyon ng ANO NCR sa pag-strengthen, no, ng First 1,000 Days program sa lahat ng LGUs in NCR. Kasi siyempre yan ang focus natin. Sabi mo nga, we need to work on reducing stunting and of course other forms of malnutrition. Okay, so Miss Alma, marami na tayong napagkwentuhan, ano, and I'm sure ang ating mga viewers mas lalong nakilala sino ba ang mga Nutrition Action Officers, ano ba ang ginagawa nila patungkol sa nutrition program. So ano po ang nais mong iwanang mensahe sa ating viewers, sa iyong mga kapwa Nutrition Action Officer? Okay. So, mahirap mag-iwan ng ng pangako. So, ang number one lang is to be more committed to our, not only as now, but also kahit na designated position, kailangan yung commitment natin ay very much in terms of nutrition, kasi yun ang unang-unang magpapabago ng lahat ng programa natin tsaka plano, no? Yung commitment natin. So, being a now at tsaka yung responsibility as a now. Okay. Secondly, siguro ang gusto kong makita yung innovations natin, no? We have been skilled, we have been educated, we have been trained already. Siguro nasa sa atin na yung pag-package ng mga strategies natin. At saka yung how do we go for a more better status, no? Not only for the programs, how to conduct programs, but also siguro yung level ng monitoring evaluation, no? Mas maganda nga kung nakikita natin na nagbabago at maipakita natin na nagbabago na ang ating picture ng buong nutrition ng Metro Manila. Yan ang shifting na mas magandang makita. And finally, siguro nga is we should be like any other group of workers. Ang nutrition is a very powerful job, no? Kasi lahat tayo kumakain, mayaman, mahirap kakain. Lahat tayo nagbabago ang mga katawan natin, no? So siguro ito yung pagtuunan natin ng pansin. If we can start earlier, alagaan na natin yung mga yung mga nanay at saka yung mga sanggol. And then we should continue on the promotion din sa mga adults na
para i-delay natin yung kanilang pagkakasakit, no? Kasi ang nutrition niya, ang gamot, piniprescribe 2 times a day, once a day, pero ang nutrition may 3 times a day ka pa sa pagkain, may 2 times a day ka pang snack. So, halos lahat pinapasok mo yun sa katawan mo. Siguro yung promotion natin, good nutrition is the number 1 aspect as a now and as an organization. Maraming salamat, Miss Alma, at napakamalaman ng iyong mensaheng iniwan. Maraming salamat sa lahat ng mga information na iyong shinare ngayong hapon. I am sure mas na-appreciate na ating mga viewers kung bakit pa mahalaga na may Nutrition Action Officer sa barangay, sa city, municipality hanggang provincial level, at paano ba nakakatulong ang mga Nutrition Action Officer para masiguro na nabibigyan ng serbisyong pangnutrisyon ang ating mga kabataan, ang mga ina, no, mga pamilya sa komunidad, at nasisiguro na nakaka-contribute ang inyong local nutrition committee upang mapababa ang malnutrition sa inyong locality, and syempre makakontribute sa nutrition improvement ng ating bansa. So again, Ms. Alma, maraming salamat for sharing your time with us this afternoon. Thank you. Okay, thank you, Ms. Alma, at mag-iingat kayo. Kahit nasa trabaho si nanay at si tatay, hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nag-iiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit, ha? Masaya at puno ng impormasyon na naging talakayan natin ngayong hapon, kasama ang President ng Association of Nutrition Action Officers of NCR Incorporated at City Nutrition Action Officer ng Makati City at si Ms. Alma Gap. Malaki ang responsibilidad ng mga Nutrition Action Officers sa pagtutulong ng Philippine Plan of Action for Nutrition or PPAN. Bilang katuwang kanilang local chief executive, ang mga Nutrition Action Officers ang gumagabay sa kanilang local nutrition committee upang ito ay maging functional, makapag-meeting ng hindi bababa sa 4 na beses sa loob ng 1 taon at makagawa ng Local Nutrition Action Plan or LNAP na tumutugon sa problema ng food insecurity at malnutrition sa kanilang komunidad. Nakilala rin natin ang grupo ng ANO NCR at ang kanilang role bilang miyembro ng Regional Sun Civil Society Network. Ating tandaan, ang solusyon sa malnutrition ay hindi kaya ng isang sektor lamang. Ang pagsugpo sa malnutrition ay nangangailangan ng multi-sectoral at kolektibong pagkilos ng iba't ibang sektor sa lahat ng level, at kabilang dito ang ating mga local nutrition focal points, ang barangay nutrition scholars, public health nutritionist dietitians na nagsisilbing mga local nutrition program coordinators at nutrition action officers. Nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan ngayong hapon? Sa susunod na episode ay atin namang makikilala ang chair ng Regional Nutrition Committee sa NCR, ang Metro Manila Center for Health Development Regional Director. Para sa mga iba't ibang impormasyon ay bisitahin ang aming webpage, Facebook page, Twitter at YouTube channel sa mga links na makikita sa inyong screen. Don't forget to follow, like, and subscribe. Abangan ang question for the day na ipopost pagkatapos ng ating episode. Mag-message lang po sa National Nutrition Council NCR Facebook page kung kayo ay may katanungan tungkol sa National Nutrition Council at Philippine Plan of Action for Nutrition. Dito na po nagtatapos ang episode 3 ng ating Nutri-serye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Stay tuned to our page next month para sa susunod na episode ng ating Nutri-serye. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, paalam and see you online! Mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay.
dapat puno